susuriin mo, hindi naman dapat si Sara Duterte lang i-impeach dito. Sapagkat sabi ko nga, kung i-impeach si Sara Duterte, kailan mo ring i-impeach si Pangulong Marcos? Nako. So ito mga kabanat, no, ang topic dito ay patungkol kay Vice President Sara Duterte, lalo na sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yun nga, sabi ni Professor Tontong Contreras, hindi naman talaga nagtagumpay, no, dahil may ilan hindi bumoto. So talagang may attempt na gustong i-impeach itong si Vice President Sara Duterte. At saka sabi ni Professor Tontong Contreras, hindi naman daw talaga hindi naman daw talaga si Vice President Sara Duterte yung may kasalanan diyan. Sino yung may kasalanan dito? So ito, panoorin natin ito. Itong talakay ni Professor Tontong Contreras. Ngayon, bagamat nasa konstitusyon natin ang impeachment po kasi yan ay matinding step to take against an impeachable official. Si Sereno noon, di ba? Nagkaroon din ng pagtataka ma-impeach siya until ang nangyari na maging moot dahil si Korte Suprema na ang nagpatalsik sa kanya, di ba? Sa mga pagboto mismo ng mga miyembro ng Korte Suprema. Kasi ang impeachment ay reserve lang po yan sa mga pagkilos na nilabag mo ang saligang batas. Isa yan sa mga grounds. Yung grave abuse, yung willful violation of the Constitution, betrayal of public trust, high crimes, yan po yung mga kailangan maging basehan para ang isang opisyal ay matanggal, yung impeachable official. Now, ideally speaking, sa totoo lang, kung titingnan natin, ano ba ang pwedeng isampang kaso laban kay Sara Duterte? Malinaw na ang pinagkakaguluhan ngayon ay pwedeng siyang sampahan dahil nilabag niya ang saligang batas nang nagkaroon ng transfer ng pondo para punan ang wala namang dapat punan. Wala namang i-augment dapat. Yung wala siyang item sa budget niya na confidential fund, in-augment. Pero kung susuriin mo, hindi naman dapat si Sara Duterte lang i-impeach dito. Sapagkat sabi ko nga, kung i-impeach si Sara Duterte, kailan mo ring i-impeach si Pangulong Marcos? Nako, dalawa. Hindi ba? Sapagkat sino bang nang-aproba ng pagta-transfer na yon? Sino bang nag-violate ng Constitution? Objectively lang, kung pag-uusapan natin ng paglabag sa saligang batas. Humingi lang naman ng si Sara Duterte, humingi siya ng pondo. Ngayon, binigyan naman siya ng pondo ng Pangulo. Nagkataon na yung paglipat ng pondong yun ay pwede maging unconstitutional sapagkat nakalagay sa saligang batas na pwede lamang magkaroon ng transfer ng budget within the agency, within the executive branch, as long as it is based from savings and it is to augment. Yung augmentation naging problema kasi walang item sa budget ni Sara Duterte nung vice president siya noong 2022 na confidential fund. So what is there to augment? Kahit saan mo balibaligtarin yan, kahit anong gawin mo dyan, paksirko-sirko ka, ang pwede mo lang i-augment ay yung meron na. Yung dadagdagan mo yung meron na, kasi kung wala, hindi mo yan dinadagdagan. Pag wala, maglalagay ka. Di ba? You fund. You only augment an existing fund. That is the assumption. Any logical reading of the word augment means that it has to exist and there is no zero item. You could not augment a zero. Di ba? Dapat kung walang budget yan, hindi ka magdadagdag. Kasi augment, dagdag. Anong dadagdagan mo kung wala? Di ba? Ang ibig sabihin niya, kung wala, maglalagay ka. Lalagyan mo ng pera, hindi yung dadagdagan mo. Hindi ba? Kahit naman sa Tagalog, hindi ba? Kahit naman sa Tagalog mo sabihin, hindi naman ginagamit natin pag walang nakalagay dyan, pag walang tubig na nakalagay sa baso, hindi mo pwedeng sasabihin na dagdagan mo ng tubig. Sasabihin mo, lagyan mo ng tubig. Pero pag may tubig na yan, at gusto mong punuin, dagdagan mo ng tubig. Di ba? Ganun lang naman yun kasi augment, ibig sabihin dadagdagan. So kahit ano pang pasirko-sirko mo, ay hindi in-augment.
Pero ang tanong dito, naandun na tayo at maaaring nalabag ang saligang batas. At ako naman naniniwala na impeachable offense yun. Ground yan for impeachment. Bakit si Sara Duterte lang i-impeach nyo? Sino bang nagbigay ng pera? Sinong pumirma? Humingi lang naman yung tao Binigyan siya, ginastos niya. O pagpalagay na impeachable offense yun. Pero sino ba dapat ditong mas managot? Hindi ba yung nagbigay? Sino ba talaga yung naglabag ng saligang batas? Kasi no transfer. Who authorized the transfer? Sino naglipat? Hindi ba ang Pangulong Marcos? So kung sasabihin ninyo na impeach si Sara Tama, punto Duterte naman. dahil nagkaroon ng paglilipat. Tama naman, may punto naman talaga na si Sara tumanggap lang. Yung nagbigay, dapat managot din kung talagang gusto nilang managot talaga. No? Kasi ngayon parang binabalasa na sa Kongreso, talagang hinahabol na ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Kinakatakutan ito talagang sinisikap nila ito kasi sa 2028 parang kung ikaw ata ma-impeach parang wala ka na atang, kumbaga wala ka na atang karapatan tumakbo ulit sa sa gobyerno Ibig sabihin hindi ka na pwede makapile ulit ng COC. Yun ang pagkakaintindi ko. So paki-correct kung tama yung pananaw ko diyan, mga kabanat. So yun ang inahaano nila ngayon kasi itong mabigat ay mayroon pa kasing agam-agam na itong si Sir Romualdez may balak sa 2028, mga kabanat. So kaya ang mabigat na kalaban talaga nila itong si Sara Duterte, kaya ngayon pinagsisikapan nila talaga itong ipin down Kasi alam natin sa 2028 kapag tumakbo ito ng pagka-presidente itong si Vice President Sara Duterte, hindi nila ito matataob. At talagang mas mainam hindi na lang sila tatakbo, mga kabanat. Hayaan na lang nilang si Vice President Sara Duterte na walang kalaban. Sigurado yan, mga kabanat. Kaya ngayon sinisikapan nilang maano itong si Sara masira sa publiko sa pamagitan nitong kasi totoo naman talaga sabi ni Professor kung i-impeach mo si Sara bakit si Sara lang? Dapat kasama si President Bongbong Marcos diyan kasi si President Bongbong Marcos yung nagbigay Si President Bongbong Marcos yung authorized na nagbigay diyan sa pundo. Si Sara tumanggap man lang naman. 'Di ba? So dapat kung gusto nang impeach, sabi nga ni Professor, dapat dalawa sila. At padagdagdag ng isang budget na hindi naman existing sa budget niya, humingi lang siya So hindi ko sinasabing hindi siya impeachable. Pero sino pa dapat ang impeach? Kasi it takes two to tango, wala namang maladagdag kung walang nagdagdag. You know what I'm saying? So, kaya siguro sinabi ng Pangulong Marcos walang impeachment mangyayari kasi hindi naman katanggap-tanggap na impeach yung si Sara Duterte for an act that was authorized by the President. Lalabas yan sa hearing Kung ako yung magdidepensa kay Sara Duterte, sasabihin ko yan. Alam mo, marami akong criticism kay Sara Duterte, pero dito, sasabihin ko, humingi lang naman yung ali. Binigyan nyo. Bakit siya lang parurusahan? Kung labag pala sa batas yun, labag sa saliging batas, hindi ba dapat kasama yung nagbigay? So, itong usaping ito ng impeachment, malabnaw ito. Ito'y ingay lang. Nagkikreate lang tayo ng ingay dito. Pang-asar lang to. At sadya naman talang nagkakaasaran na. Kasi ang nangyayari dito, ito naman kasing tatay ni Sara Duterte, ang dating Pangulong Duterte, nakikipagbangayan sa House of Representatives. May time na nakasakayan sa kotse mo. Parang sasagutin naman ni Sara pag magraran ng tatay ko, susuportahan ko. Paano kung tatakbo pagka-presidente uli? Hindi ba sa bagay question yan? Pwede ba siyang tumakbong pagka-presidente? Sabi natin one term lang, walang re-election. Hindi ba? Pero 'di ba? So game issue yan. So saan siya tatakbo? Vice President, senador, etc. So, yun yung point dito na parang nagiging personalan yung labanan. Meanwhile, parang pinaglalaruan ng isang word na dapat sana hindi natin gagamitin para lang pang-inis. Sabi to be impeached is a serious crime process. Impeachment is a serious process. It is a very important process that should be reserved for a serious endeavor. Itong House, sa tingin mo naman kaya ituloy nila yung impeachment proceeding na yan? Alam naman nila na pwedeng madali din dyan si Pangulong Marcos. Kasi ako talagang sasabihin ko bakit si Sara Duterte lang i-impeach nyo kung ang issue yung paglilipat ng pera?
noong 2022. Sino ba ang nag-approve niyan? Hindi ba si President Marcos o pagpalagay ng si Secretary Bersamin? Hindi naman presidente si Bersamin, hindi siya impeachable official. Sino? Si amin na Pangandaman, hindi naman siya impeachable official. Pwede siyang tanggalin anytime dahil siya ay cabinet secretary lang. Hindi ba? Hindi nga siya elected. Siya ay alter ego ng presidente. Sino bang nagbigay ng signal? Di naman magkakaroon ng paglilipat kung walang approval ng Pangulo. So ang Pangulo ang impeachable official doon. Kahit anong gawin niya, hindi pwede maglipat ng pera si Bersamin. Hindi pwede maglipat ng pera sa Pangandaman nang walang approval o basbas ng Malacanang. At kahit na si Bersamin pumirma, hindi pipirma si Bersamin. Kada pirma ng Bersamin, he is signing on behalf of the president. So the buck stops at the president. So how can people imagine that Sara Duterte can be impeached for an act that involved the president as well, who is also another impeachable official? So tigilan nyo na nga yung mga kasasalita ng impeachment na yan, sabagat hindi yan mangyayari. Ito kasi Tama. daw, parang sumama ang loob ni Speaker Martin Romualdez kasi inisnab siya ni Sara Duterte doon sa pagdating ng parang kinamayan lahat pero hindi siya kinamayan. Yun na nga yung point, they are so childish. These people, Sara Duterte and both Martin. Parang ano ba yun? Ang daming problema ng bayan, ang mundo, dalawang gera ang lumabas. Ang China andyan palaging binubuli tayo. Anytime pwede magyera sa Taiwan, tapos dadagdagan pa ng giyera dito sa loob ng Pilipinas. Dahil ang pinagkakaanuhan lang naman mga pride. Kung gusto nyo Politika. talaga maglabanan kayo sa eleksyon. Hindi ko sinasabi na hindi impeachable yung mga offenses ng mga yun, but to use it as a political leverage, I don't think the country is going to benefit from that. We are already improving. Our economy is improving now. Our self-rated hunger has gone down. Self-perceived poverty has gone down. So, yan lang mga kabanat. Hanggang dyan na lang yung video natin. So, yun. Yung pahayag ni Professor Tontong Contreras, mga kabanat, na talaga kung dapat ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte, ito kasama na daw itong si President Bongbong Marcos dahil siya daw nagbigay ng pundo itong nire-raise kasi ng Makabayan Black na sabi nga ni Makabayan Black, magpo-focus tayo doon sa 125 million na confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Kasi ang nagpo-post talaga dito para ma-impeach itong si Sara, itong Makabayan Black yan kasi nag-unang mention dito mga kabanat. Ewan ko lang, talagang makikita mo dito na politika talaga ito kasi sabi nga ni Professor, kung talagang gusto nilang impeach, dapat si President Bongbong Marcos may impeach din. Kasi si President Bongbong Marcos nagbigay ng pondo Sabi nga ni Professor, nanghingi lang itong si BP Sara ng budget, binigyan siya. So kung nagbigay, dapat siya talagang managot mga kabanat. Hindi naman pwede yung tatay ang halimbawa ang nanghingi, yun ang parusahan mo. Do napakalayo talaga makikita mo politika, parang sinadya nga itong sinadya na bigyan ng pundo itong si BP Sara para ma-impeach, di ba? Parang maling strategy Saka makikita mo talaga dito na sinisikap nilang sirain itong si BP Sara kasi malakas talaga ito sa talagang lalo na ngayon parating na yung eleksyon na naman ng senatorial election, malapit na, talagang nagpapakitang gilas. At mayroon pa nga mga balita pag tiningnan natin itong may nakalagay dito sa gilid kasi na ayan Romualdez daw nakipagsabuatan. Ito ay galing sa GMA7 24 oras. Yan ang sinabi ni President Duterte Talaga kasi si President Duterte ay sumasali sa gusot na ito. Sabi ni President Duterte, si Romualdez daw nakipagsabuatan umano sa komunistang grupo. Medyo grabe nga yan mga kabanat. Grabe nga So dapat mag-ingat talaga mabantayan. Dahil kung ganyan yung strategy ni Romualdez na yan ay hindi karapat dapat mamuno talaga mga kabanat, Yung parang may gusto siya, alam niyang mali, sinasakyan niya para sa kapakanan ng kanyang ambisyon, So hindi maganda kapag yan ang naging pangulo, pag ganyan yung strategy, ambisyon niya, na di baling marami siyang masagasaan basta makuha ng kanyang posisyon, ay hindi ka karapat dapat talaga. Hindi ka talaga karapat dapat sa posisyon. Hindi malinis yung intensyon mo pag ganyan Kasi ang gusto mo lang kapangyarihan, wala kang pake kung sino masagasaan mo. Bahala na si Cupido, ika nga, basta ma-achieve mo yung gusto mo. So hindi magandang ganong halimbawa. Kaya nga nakikita ng ilan na ginagamit nila ito
Ang ginagamit nila itong impeachment para ma-pin down itong si Vice President Sara Duterte. Alam naman kasi natin na wala nang mabigat na kalaban sa 2028 kundi itong si Vice President Sara Duterte. So isang taon pa lang ay sinisikapan isang taon pa lang mahigit na namumuno itong si Sara ay sinisira ng kanyang pangalan. Yan ay preparation para sa 2028, yung mga ambisyon ng ilang mga politiko. Kasi alam naman natin si Bongbong Marcos, kapag bumaba yan, wala na yung kapangyarihan eh. At matik yan yung mga bumoto kay Bongbong Marcos. Pagsisikambyo yan, sigurado kay Sara Duterte yan babalik. Dahil malakas pa rin until now, malakas pa rin naman talaga yung mga Duterte talaga, mga kabanat. Kasi nakikita nila yung magamat maraming bumabatikos, pero marami talaga nakikita yung maganda na gawa ng mga Duterte. Sila muna mga kabanat, see you next video.